Ako si Eliazar M. Castro, 773278. Class SR Class 121-95. Hindi ko makalimutan encounter nung nasa Aurora ako. Merong isang civilian, Anong taon? 1998 sir. October 1998. Ang unit mo that time, 70 IB. malala mo pa kung sino yung mga naging company commander mo noon? Ang company commander, sa Scout Ranger, ano kami noon eh. Platoon, Scout Platoon. Ang naging platoon leader namin, si Lieutenant De Leon pa noon. NPA yung time na yun. MPA ang nakalaban namin. Gaano kalakas ang NPA yung mga panahon? Malakas ang MPA nung 96 to 95, mga ganyan. Malakas ang MPA doon sa Aurora eh. Ikaw dati kabataan mo kaya. Medyo kabataan pa doon sir. So, mga siguro lead scout ka. Ako ang pinaka-lead scout nila. No? Kaya hindi ko makalimutan yung mga nangyari sa buhay ko eh. Kaya Ikwento mo daw yun. Paano? Nag-umpisa. nung sa Scout Platoon kami, na-organize ang Ranger, 1997, ay 1998. Tapos, merong grupo ng NPA doon sa Sitio de Caang. Merong isang civilian na nagpapastol ng kalabaw. Nakita niya yung mga NPA. Ngayon, inutusan siya, bumili ka ng ganito, ginulat-gulat yung bata. Ngayon, nakita niya yung intel ng 70 IB, sinumbong niya ngayon sa intel. Ngayon, yung sinama ngayon ng intel doon sa batalyon. Ang batalyon commander namin noon, si Colonel Dolero. Tapos, in-organize yung Ranger, 14 kami, pang 15 yung bata. Tapos, lumakad kami ng alas 9 ng gabi. Nung andun na kami sa bundok ng Sitio de Caang, madilim. Kaya akala ko niloloko kami. Ako ang pinaka-lead scout, siyang sinusundan ko. Kaya sabi ko, Pero ang sabi ng bata is malapit lang daw. malapit lang daw sir, kaso madilim daw, hindi niya makita. Anong info niya? Sabi niya, nandun daw yung mga MP, ano sila doon, nakabis na sila doon. May kubo-kubo na silang sako. Ngayon, sige, sabi ko, pahinga muna tayo, mamaya magpaliwanag, saka tayo lalakad, sabi ko. Sinabi ko kay Lieutenant De Leon, sir, di daw makita ka ako at madilim, sabi ko. Sige, pahinga muna tayo, sabi niya. Nung mga mag-alas 5 na yun, alas 5 na, siguro, yan, mag-umaga na nun eh. Tapos lumakad lang kami ng move na kami, move. Nung lumakad na kami, pababa na kami ganon. Sabi niya, eto na sir, sabi niya, ayun. Na ganon na kami. Gumapang-gapang na kami. Kaya ang naging namin, parang 7 to 6 meters lang sir eh. Ang lapit, ganyan lang sa kotse. Tapos nakadrop na kami doon. Natutulog pa yung mga MP. Siyempre, Anong oras yun? mga alas 5 pa sir eh. Sabi nung isa, nagpapainit ng tubig. Oh, kape na kayo. Narinig na namin. Kaya, Pero hindi niyo makita. hindi pa namin makita sir eh. Madilim pa eh. Sabi kasi ni Lieutenant De Leon, i-rush up natin, sabi. Ay, sabi ko, yung iba naman, di sir, baka hindi natin makita, baka tayong mabulaga. Sige, tayo na natin lumiwanag, sabi. Nung paliwanag na, biglang nakakita ng yung MPA. Siguro yung isang kasama namin, si Sergeant Itang. Tapos may tao, sabi niya. Ayun, bagbagan na. Binagbagbagan na namin sila. So, volume fire na yun. Volume fire na sir. Ngayon pala, meron pa dun sa taas. Hindi na, kaya kung nirasap namin, baka kami. Naka-skirmisher na kami. Tapos sabi pa ni sir, reinforce, wala na kang bala. Meron pa sir, sabi namin, bag. Walang bala. Tapos inano pa ako ng isang kasama ko, sige, assault, sabi, nung paliwanag na assault na kami. 8 baril nga sir ang nakuha namin eh.
yung naiwan-iwan nila, tumakbo na yung iba. Yung isang patay yung nakapatong sa nakapatong sa bato, patay yun. Ano yung kuan sitwasyon sa area? May high ground pa dito sir tapos tabing ilog. Andito yung iba nakasabit-sabit ng duyan. Maraming puno kasi Yung Aurora talagang punuan yan Sierra Madre Mountain kasi Kaya nung paliwanag na puta, siyempre lusob yung ranger nga Lumusob na kami buntik na akong tinamaan doon. Nagtumbling-tumbling lang ako sa may puno Nag-return pa, naka-return pa yun kasi. Oh sir, tinamaan nga si si Sergeant Itang, tinamaan sa puwit Yung M23, siguro bumagsak lang sa tabi niya, umangat nga siya halos ka ko lang doon siya siguro banda. Si Sergeant Itang. Mga lang, 5 meters lang yung layo namin siguro. Gaano katagal yung putukan? Umabot kami ng madaling araw tapos mga alas 7 hanggang alas 7 lang wala na wala na yung putukan kasi tumakbo na sila, nagulat sila kaya parang na lang kaming namumulot ng baril mga gamit nila. So nung medyo tahimik na yung tahimik na yung ngayon pala yung nagtakbuhan may nasabat yung mga blocking yung Bravo Company. Yun lang ang doon, sabi ni Colonel Dolero, dapat pagdating ko dyan, wala nang humihinga. Siyempre, doon sa Ranger, wala na talaga. Yung naabutan namin, wala nang doon, clear na Pinagkukuha na lang namin yung mga duyan, mga baril, mga gamit nila. Ilang baril ang nakuha? 8. Ang body count? Isa lang, pero dalawa yung may tama na nahuli. Hindi namin alam kung naitakas nila. Pero maraming butas, maraming dugo rin Yung mga duyan nila, siguro hindi lang 12 duyan nakuha namin Nakaduyan din sila, parang sundalo rin. More or less, gaano kaya sila? Mga hanggang 30 yun, pati yung nasa taas. Kaso alam nila kasi yung area, kaya hindi namin naabutan, hindi mo pwedeng abuli pataas. Baka nag-aabang na sila. Pero wala nang putok kaya sigurado wala na sila doon. Nung pagka-search namin, wala na. Wala nang tao doon. So dikitan talaga siya? Dikitan lang, sir. Nakadikit talaga? Oo, hindi nila alam, nakagapang-gapang namin. Kaya hinintay lang namin na gumaga. Kasi kung alam namin may tao rin doon, sana yung isang team. Kaso doon kami nakapokus sa yun na ang tinuro ng guide kasi. Kaya hindi na namin naisip yung high ground kasi madilim din Hindi man namin makita rin na high ground pala yon. Oo, kasi hindi nyo Oo. diba? Kaya nga. Pero kumusta ang tropa that time? Yun, isa lang ang wanted sa amin si Sergeant si Sergeant Itang. May nawundid sa amin na bagsakan ng M23 sa tabi niya Siguro nakapag-return fire din sila bagbagan nung basta lang sandali lang yung bagbagan pero yung putok na ganti nila parang patras na rin So yung parang yung nag-return fire Oo. yung nasa high ground? Oo. Pabagsak na lang yung M23. Yun lang si Sergeant Mamurik lang Kaso hindi man lang kami na-promote doon. Ha? Hindi man lang kami na-promote. Wala. Ano lang, triple M lang namin. Si Ramos kasi ang presidente nun. 8 baril? Ang dami nun Oo, master. Wala talaga. Wala kaming promotion na tinanggap doon. Yung mga matataas, yung taga-opisina, Gold Cross din siya Ganun lang nun Wala tayong magagawa sabi ko may nang write up nila sabi ko. Kaya masama rin ang loob namin nung panahon na yun Tapos okay na yun yung nangyari na yun kahit na wala kaming triple M lang yung award namin okay na. Nangyari na Ganun talaga Tapos nung ang naging presidente 1999 na naman si Erap na-encuentro na naman kami. Ako na naman ang lead scout. May naging po na naman na dating capgo sa mga pulis na... May na yan. So, yung kuan, sandali na. Yung, nung nakuha nyo na yung baril at
at saka yung wounded. Ano, may wounded kayo. Anong instruction sa inyo yung time? Wala sir, umuwi na kami noon. Yung dala na namin yung mga recover. Bumaba na kami, bumalik na kami sa ano. So yun na yung Tapos yung mga civilian doon sa malapit sa baryo, kinuha na yung patay. Yung MPA. so pasalamat din kayo sa bata talaga. Oh sir, naging sundalo yun sir. Yung bata na yun. Yung naging Oh sir, yun swerte nga siya. Kaya pag makita niya ako, sir, sabi niya sa akin, niyayakap niya ako eh. Hindi dahil sa inyo. Hindi niya alam sir, inalis ko yung firing pin. Nagkasuot uniforme din siya, para sundalo rin. Ano siya, para hindi ka makilala ako, bonnet. Mata lang nakakita. Ako inano ni Batalyon Commander, Caster, bahala ka na dyan, sabi niya sa akin. Sir, mga binigyan niyo siya ng baril. Oo, pero inalis ko yung firing pin, sir. Binigyan ko pa ang bandoler. Binigyan ko siya ang bandoler, tapos naka-uniforme pa siya. Parang sundalo rin sa parehas namin. Nauna siya, akong kasunod niya. Lumalakad kaming ganun. Pero hindi niya. Ganito, tinuruan ko pa siya. Pag magkaputukan, release mo lang yan. Tapos dapa ka, huwag kang alis sa tabi ko. Ganun lang ang sinabi, instruction ko sa kanya. Basta dyan ka lang, ako. Ganun lang. Kasi hindi pa rin kayo maniwala kagad, di ba? Oo, sir. Ganun ang, siyempre, ganun ang isip ng, baka niloloko lang tayo nito. Kayo yung Kami, baka bigla niya akong barilin. Kahit barilin niya ako, wala man. Hindi man makatama sa akin ako nga. Kaya, basta dyan ka lang sa tabi ko, instruction ko sa kanya. Huwag kang lalayo, kundi sasamayin ka ako. Kaya, sumunod naman yung bata. Ngayon, technical sergeant na rin siya. Kaswerte niya. Anong time na yun, anong panahon na yun, ilang taon kaya yung... Yung bata, 19 pa lang. Yung bata nun. Payat lang na magbubukid. Sinwerte nga siya at Sir, din talaga. Sir. Ganong information. Sir, yung A1 info talaga. Siyempre, tinawag lahat ng ranger. Alam na namin. Ako kasi pag lumakad ako, alam ko kagad na may kalaban Pag tinawag na yung mga scout pala dun Kasi yun naman ang trabaho namin Dun sa 70 IB nun. Pag scout platoon talaga, positive yan. Oo. Kaya lalo na yun, iwanin po. Siyempre sa ating mga ranger naman, master pag wala kang nakita dun sa area magalit ka pa Yun man ang laro natin, yung pagkikipdigma sabi nga nila sayang. Yung isa sa hindi ko makalimutan. Sir. Tapos yung isa pa nung gabi. Ano naman yun? Saan yun? Yung sa barangay Banawag, naman yun? Barya Aurora din. Ikaw niyan, ano ka na? Let's go pa rin. Corporal na ako noon. Corporal ako. Ako pa rin ang lead scout kasi ako man ang pinagkakatiwalaan nila sa lead scout kasi maselan din ako sa ayaw kong kasama yung inuubo, naninigarilyo, lalo na paggabi. Gaano kahirap ang lead scout at saka kailangan talaga? Kailangan alerto ka talaga sir kasi pag may makasalubong, ikaw lahat ang tapos masukal pa yung dadaanan, sugat-sugat nga yung mukha, kamay. Pero alerto ka pa rin, talagang nakapokus ka sa hindi mo na iniisip yung sugat-sugat na yan, sugat lang yan. Matagal ka rin nag-lead scout? 1998 sir hanggang 2004. So lead scout ka yan? Ako ang lead scout. Nagreklamo nga ako kay Master Nabuy Parang antiwala niya. Oo. Kasi nung sir, nung nagreklamo ako, Master, sabi ko kay Master Nabuy sa PFC pa lang ako, lead scout na ako. Sa Rento na ako ngayon, lead scout pa rin ako. Sabi ko, oo nga sabi niya. Sabi ni Master Nabuy, Alarilla, ikaw munang mag-lead. Siyempre, ranger din yun, corporal niya. Nung lumakad, may operate kami. May doon sa papuntang Ditiki. Anong kailangan mo sa lead scout talaga na skill para magiging trusted ka sa tropa? Siyempre, kailangan matalas yung mo, tsaka malakas ang katawan. Maliksi ka rin sa maliksi rin yung galaw mo para in case Nag-i-sling ka? Sir, naka-sling ako pero lang, automatic naka-load na yan. Hindi lang
safe na lang ang inaano mo nun. Para pag ganun mo, pak! Na. At saka ikaw, yan ang isa sa pinakadelikado. Oh, sir, yung lead scout talaga kasi sa meeting engagement, yan ang pinakaano, kailangan maliksi ka rin diyan eh. Tsaka kaya matalas ang ano mo diyan. Scouting mo rin. Oo. Kasi bago sila mamatay sa likod, ikaw muna. Oo, sir. Kaya pag lumakad ako, yung focus ko may kalaban. Hindi nila maalis sa akin yun. Kaya ayaw kong kasama kung minsan yung mga inuubo, yung nilalagnat. Kasi mahina na ang galaw nun eh. Kaya dapat flex yung katawan natin. Tapos maliit pa ako, kaya akong pinaka-discount nila, maliksi nga. Hindi naman ako matabaan, sir. Payat lang ako eh. Bato-bato lang, sabi nila eh. Tapos pag nag-operate kami, aakyat pa ako sa puno yan. Pag naisila, pahinga na ako, aakyat pa ako, mag-telescope pa ako ng kalaban. Puta, Castro na to, parang di napapagod, sabi nila. Pero at least, andun natin. Oh, sir. Balikan natin yan. So, let's scout ka ulit yung time na to. Oh, sir, nung may naman, ex-capgo naman, nagreklamo sa pulis na may pumupunta doon sa mga bahay na 3 bahay daw, pumupunta yung mga MPA doon. Eh, hindi pinuntahan ng pulis. Pumunta ngayon sa batalyon namin, sa mga intel. Sinabi na naman sa amin ng intel, oh, mga ranger, ganito, may 3 bahay, pero wala na kaming lead noon, kami na lang. Alam na namin kasi yung area eh. Tapos Anong info daw? sabi nila may mga MPA na pumupunta doon sa mga bahay na yon gabi-gabi. Sabi nila. Yung 3 bahay na yon na magkakasunod, yun ang inimpo nila na nandun sila pumupunta. Ngayon, naka-blocking na rin yung Alpha Company, Bravo Company. Tapos ranger na naman ang papasok, kami na naman ang papasok. Ako ang pinaka-lead scout nila. Ginapang-gapang ko yung mga bahay na yon. Yung una muna, sinilip ko yung bahay. Walang ganong tao, yung nagsichismisan lang na 2 mag-asawa. So, parang barangay siya? Oo, malapit sa barangay. Malapit lang sa barangay, pero nakaiwalay ba siya? Parang sitio lang nila. May bahay siya pero hindi ganun ka dikit-dikit. Oo, hanggang dito sa kotse, hanggang dito, ganyan. Tapos yung isa nandun. Mga 50 meters. Oo, di wala dito. Sabi ko wala. Gabi-gabi yun. Oo, pumunta na naman ako doon sa kabilang bahay, silip na naman ako. Wala rin. Hanggang doon sa pangatlo, wala. Negative yung sabi yung info, sabi ko. May nakita akong bahay na nakahiwalay. Ngayon, pumunta ako doon. Yung mga kasama ko, siyempre wala na eh. Negative na. Nangunguha ng citrus, marami citrus doon eh sa Aurora eh. Nangunguha ng citrus yung isa eh. Ako, nakita ko yung bahay, may ilaw na yung lampara. Tingin kong gano'n, parang mga tao sabi ko. Tapos nung nakikiramdam ako ganyan, may lumabas, lalaki, naka-short lang. Nadikitan mo? Hindi Nadikit ko, master, hanggang dyan lang din. Dyan sa bahay, sa... 20 meters? Oh, ganyan-ganyan siguro. 20 meters? Oo. 15 meters? Yun, yung puno na yun. 15 meters. Oh, umihi siyang gano'n. Ako, naka-observe na ako, nakagano ako sa may puno. Tapos yung Alpha Company, parang may pumaswit. Psst, sabi. Yung malapit lang kasi sila sa amin eh. Yung Alpha Company. Psst, sabi niya gano'n. Wala, nagulat yung MP, gano'n siya eh. Yung MP, tapos bilis niyang pumasok sa bahay. Paglabas niya, gano'n na. Yung niratura niya yung Armalite, positive na. Ako, nakadapa na ako doon sa binagbagan ko na siya. Sira-sira nga yung baril niya eh. Yung baril niya na lagay ng magazine, basag-basag yun eh. Patay din siya. Hindi niya alam na nakaumang ka pala. Oo, nakadapa na ako, naka-black suit pa ako eh. Hindi niya ako makita talaga eh, gabi pa. Alas 9 ng gabi yun eh, September 6. Alas 9 ng gabi. Puta, nung binagbagan namin gano'n, naglabasan na yung mga doon sa likod sila dumaan, bagbagan na. Ewan ko, kasi gabi, hindi nakita ng Alpha Company, sila man ang naka-blocking doon. Yung iba nakatakas, may napulot pa nga daw baril yung kapitan doon eh. Hindi naman namin nakuha, 2 baril lang nakuha namin doon. 2 patay din.
Pero 8 daw sila. Sabi ng babae dun sa may-ari ng bahay. Sabi ko, bakit kasi pinagkapi nyo? Sabi ko, nagkapi sila sir. Sabi ko, kasalanan nyo rin. Sabi ko, nadamay tuloy kayo. Kaya namatay yung babaeng may ano dun. Yung may-ari ng bahay. Nadamay. Alam ka naman, batuhin namin. Binabaril na kami. Batuhin lang namin. Ako. Eh, siyempre, ganun talaga. Sabi ko. Buti walang anak. Ah, Buti walang anak. hindi, yung mga anak, andun sa, sila pala yung nakipagchismisan doon sa bahay na pinuntahan namin na 3. Yung nilampasan namin. Ang na-wounded na naman doon, Master, si Sergeant Mamurik. Dito ang tama. Siguro, nangunguha na citrus, nakaganon. Dito ang tama. Wasak nga itong ano niya eh. Yung tali ko nga sa buhok eh, yung pinatatali ko dito. Yun ang nagapangan ko siya nung papasukin ko na sana yung bahay. Oo. Nadaanan ko siya, nakadapan, ganun siya. Ninalis ko yung tali ko dito, tapos tinalian ko siya dito. Anong sabi niya? Pati sabi niya, Master, sabi ko, basta dito ka lang. Sabi ko, nakadapa na siya, hindi naman siya makita kasi madilim eh. Sabi ko kay Sergeant Sibilya, Sergeant, sabi ko, pakibantay mo si Sergeant Mamurik, papasukin ko kako. Eh, gumapang ako dun sa malapit sa bahay. Na, parang maingay dun sa yung Alpha Company. Sabi ko, sir, sabi ko, oh, sabi, Caster, sabi, sir, papasukin ko na, sabi ko. Yung bahay. Oh, sir, eh, malapit lang, sir, hanggang dyan lang, sir, pasukin ko na, sabi ko. O sige, sabi niya, huwag kayong magpaputok, sabi niya doon sa mga kasama niya. Dumaan ako doon sa likod, gumagapang ako. Pagtadyak ko yung pintuan, nakita ko na yung MP na patay na gano'n, may baril. Kinuha ko na yung baril kaagad. Tapos wala na. Sinurse ko na. Wala nang tao doon. Oh, sige sir, paliwanag na nun eh. Sige sir, pwede na kayo pumunta, sabi ko. Paliwanag na. Oh, Umaga. dumating na sir yung yung B150. Basta binandahan kasi yung na ganyan sir eh. Tinutukan na yung kasi wala na, tapos na eh. Alangan na hintayin pa natin magliwanag ako. So liwanag na. Oh, sir. May ilaw na. Oh, may ilaw na. Yun na. Na yung Alpha Company, pumasok na rin sila. Tapos yung mga kasama ko ranger, andun na rin sila. Si Sergeant Aliaga, yun ang isang nakakuha ng baril na yung basag na baril. Yung doon sa binaril ko doon sa labas. Yun ang nakakuha eh. Ako, yung nakuha ko, yung nasa loob. Nasa loob ng bahay. Pero may patay na na sibilyan. Oh sir, yung babae. Yun nadamay kasi. Yung mismong may-ari ng bahay na yun. After noon, anong kwan sa inyo? Ang wounded, kumusta? Sergeant Mamurik, yun sir, dinala na ng B150, tapos inibak na sa papuntang ospital muna sa Baler, tapos dinala na sa Biluna. Ganon. Siya pa rin yung na-wounded nung una, di ba? Hindi, si Sergeant Itang naman yun, igurot yun nung una. Yung Yun naman, taga Biskaya, si Sergeant Mamurik. ikaw, wala kang Wala, tayo sir kumbaga matalas pa rin ang natin Ranger nga pina-under natin yung pinag-aralan natin sa Ranger Hindi naman, noon, nung hindi pa ako Ranger, sabi ko, kasi yung mga Ranger, magigilas, sabi ko, mag-Ranger nga ako. Kaya idol ko rin yung mga Ranger, kaya nag-Ranger ako. Totoo pala, kailangan yung focus mo talaga. Pag lumakad ka, may kalaban, sabi nga nila Ganun na lang isip natin. Pero yung kaba or takot na meron ka niyan? Wala na sir, nung nung private pa lang ako, karami ko rin kwentong naranasan sir pero yun lang hindi ko makalimutan Mga 7 times siguro ako na enkwentro dun Iba-ibang rin, pero sa Aurora lang din. Tapos sa Mindanao, nung test mission namin, yung team din namin ang kaya kumbaga, naasa na, kumbaga sabi nila asa-asa na yun Naka-escort din kayo? Oo, naka-escort din kami noon. Ikwento mo daw yung test mission mo, anong class? At saka Class 1 to 1 lang kami Pero ilang baril lang nakuha namin doon. Classmate mo si General Christie, General Cabunok. Pero hindi ko sila katim, ang katim ko noon si Aguada kasama mo yan din sila nag-test mission? Oo, kasama namin sila. Pero iba-ibang team kami noon Zamboanga del Norte, Seraway.
si Paket. Ano yung kuha naman? Paano kayo na-encounter ng dismission? Eh sabi nila, may meeting yung mga kalaban noon, dami pala doon. Kaso yung team namin, yun lang ang nakatumbok doon sa pinaka-low ground. Tapos iba pa pala yung nasa taas. Yun naman nakaenkwentro ng tropa ni na Lieutenant Christie, Lieutenant ni Sir Cabunok. Eh ako, kung anong team si Andalisa, naputo lang pa. Doon din yun. Test mission. Ano yung accomplishment mo, Master, maliban doon? Hindi mo makalimutan? Nung, Sa servisyo ka pa? yun lang, yung accomplishment namin na yun yung gabi na enkwentro namin. Yun lang kasi ano ako dun monitor use. Kaya yun ang hindi ko na makalimutan. Yung kuhan, Master, pinakamahirap na encounter sa pa? O area? Operation? Sa nasubukan ko, Master, yun na kasi gabi. Mahirap makipaglaban ng gabi. Dahil Hindi mo makita yung kalaban. Puro apoy na lang ng yung bunganga ng barilang yung maapoy na lang. Kasi hindi mo gaanong makita yung kalaban Hindi naman night vision yung mata natin. Pero naaninag pa rin. Ganun na lang. ang pinaka-kuha na encounter mo naman, yung muntik-muntikan ka na. Ayun, dun sa Sitio de Caang na yun, na pinagalitan pa nga ako ni Sergeant Escobar. Kasi lusob ka kasi ng lusob, sabi. Assault nga ang command, sabi ko. Kaya muntik rin ako dun M14 pa naman, malaki ang tama Kaya naggulong-gulong lang ako sa may puno Siyempre, lady scout ka nga Never kang nawundin Wala naman. sa servisyo mo. Wala. Malakas siguro talaga lang. Wala akong dala, Master. Nasa taas lang natin. Anting-anting. Sabi mo, may anting-anting ka siguro. Wala. Wala akong anting-anting. Sabi ko, basta malakas lang ang pananalig natin. Yun lang talaga. Oo, Master. Yun lang yung nagiging ano mo talaga. Paniniwala mo. Oo. Sa training, Master, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan? Napilay din ako nung sa Ranger Natapilok ako pag jogging namin. Siyempre, malalayo yung joggingan namin sa Tanay. Natapilok ako noon, na-shoot yung butas ko sa na daan. Isang linggo yun, hindi ko makalimutan. Nagipag-away pa nga ako sa katim ko Palagi kaming lublob sa formation. Siyempre, wala nga yung pumunta lublob. At huli kami kasi pilay ako ganun-ganun ang takbo ko. Yung team ni lublob. Lublob na. Putang na kasi pilay-pilay, sabi nila sa akin. Sabi ko, gusto nyo kayong mapilay, hindi nyo naman ako alalayan, sabi ko. Ang ginawa nila, talian ako dito, tapos nakaawak ako dun sa dalawa, takbo, isang palang, isang linggo rin yun. Hirap na hirap sila sa akin, kaya hindi rin nila ako makalimutan yun. Puta, away-away pa nila ako, papilay-pilay kasi, bakit, kayo lang bang gustong mag-ranger, sabi ko. Kaya survive din ang ko, kahit napilay, hindi na ako mapauwi talaga. Kasi sabi ng instructor, uwi ka na. Wala. Sina Master Estocado, yung Takad, yung mga iay namin. Si Gumpad, ewan ko, retired na rin siguro yung mga yun. Hindi nila, kahit mababagsik sila, hindi nila ako mapauwi. Isa lang ang, ko, basta makatapos dito ako. Lahat naman ng sinusunod ko lahat yan, yung instruction nila para makagraduate man. Kaya nung dami pang experience din na na yan Ano ba? yung confidence